Ang aklat ng pahayag o revelasyon ay isa sa pinakamaintriga at misteryosong bahagi ng Biblia. Puno ng mga simbolo, kakaibang pangitain at mga hula tungkol sa katapusan ng mundo. Ang pahayag ay bumabalot sa mga sikreto ng huling panahon, mga bagay na patuloy nating inaalam at pinipilit intindihin hanggang ngayon. Isinulat ni Apostol Juan ang aklat ng pahayag habang siya ay ipinatapon sa isla ng Patmos. Dito, binigyan siya ng Diyos ng mga malalalim na pangitain at simbolismo tungkol sa hinaharap, mga bagay na hindi pa nangyayari ngunit magaganap sa oras na itinakda ng Diyos. Ang mga pangitaing ito ay puno ng mga kakaibang nilalang, malalaking digmaan at iba't ibang anyo ng paghuhukom. Kaya't hindi maiiwasang magtanong tayo, ano ang ibig sabihin ng mga simbolo? Sino ang mga kinakatawan ng mga ito? Sa simula ng mga pangitain, ipinakita kay Juan ang isang scroll na may 7 selyo. Habang binubuksan ang bawat selyo, isang bagong pangyayari ang nagaganap na nagdadala ng mas matitinding mga kalamidad sa mundo. Ang una hanggang ika-4 na selyo ay nagpapakita ng mga kilalang simbolo. Ang 4 na mga ngabayo ng Apokalipsis. Ang puting kabayo ay sumisimbolo sa pananakop, ang pulang kabayo ay sa digmaan, ang itim na kabayo ay sa tagutom, at ang maputlang kabayo ay sa kamatayan. Ang mga ito ay nagdadala ng trahedya sa mundo na tila pagsisimula ng huling panahon. Ngunit sa ika-7 selyo, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Nang buksan ang huling selyo, nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa langit nang humigit kumulang kalahating oras. Ang katahimikang ito ay misteryo para sa marami. Bakit biglang tumahimik ang lahat sa langit? Ang ibang mga iskolar ay naniniwala na ito ay isang paghahanda para sa susunod na serye ng mga kaganapan, ang pagbuhos ng 7 pang trumpeta. Kasunod ng 7 selyo, dumating ang 7 trumpeta. Bawat pagtunog ng trumpeta ay nagdadala ng bagong uri ng sakuna sa lupa. Ang unang trumpeta ay nagdala ng apoy at yelo na sumunog sa isang 2 bahagi ng mga halaman sa mundo. Ang ikalawang trumpeta ay nagdala ng apoy sa dagat na naging sanhi ng pagkamatay ng 3 bahagi ng mga isda at pagkasira ng 3 bahagi ng mga barko. Bawat trumpeta ay tila mas malupit kaysa sa nauna, ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang huling 3 trumpeta na tinatawag ding ang mga trumpet of woe. Ang mga huling trumpeta ay nagdudulot ng mga supernatural na sakuna, kabilang ang paglitaw ng mga kakaibang nilalang mula sa kalaliman na may layuning pahirapan ang mga tao. Ang mga kaganapang ito ay nagbibigay daan sa pagbagsak ng mga naunang kasunduan at pagpapahayag ng mga huling digmaan. Isa sa pinakakontrobersyal na bahagi ng pahayag ay ang Mark of the Beast o tanda ng halimaw. Ayon sa pahayag 13, 16, 18, ang tanda na ito na kinikilala bilang 666 ay gagamitin upang kilalanin ang mga sumusunod sa halimaw. Marami ang nagtataka, ano nga ba ang simbolismo ng numerong 666? Ang iba ay naniniwala na ito ay simbolo ng isang diktador, isang masamang gobyerno o isang sistemang kontra sa Diyos na mamumuno sa huling panahon. Ngunit ang tanda ng halimaw ay patuloy na nananatiling isang malaking misteryo. Pagkatapos ng lahat ng paghuhukom, ipinakita kay Juan ang isang bagong langit at bagong lupa. Ang lungsod ng Diyos, ang bagong Jerusalem, ay bumaba mula sa langit, puno ng liwanag at kagalakan. Sa huli, ipinangako ng Diyos na buburahin niya ang lahat ng sakit, luha at kamatayan. Ang pagsasara ng pahayag ay puno ng pag-asa, isang paalala na sa kabila ng mga paghihirap at pagdurusa, ang Diyos ang may huling salita. Ang bagong Jerusalem ay simbolo ng walang hanggang kapayapaan para sa lahat ng nanampalataya at nagtiwala sa Kanya. Ang aklat ng pahayag ay isang kwento ng misteryo, paghuhukom at pangako ng Diyos.
Ang mga simbolismo ng Apokalipsis ay patuloy na nagpapakaba sa marami, ngunit nagbibigay din ng pag-asa para sa mga naghahanap ng katotohanan. Ang mensahe ng pahayag ay isang hamon. Handa ba tayong harapin ang katapusan? At higit sa lahat, handa ba tayong sundan ng Diyos anuman ang mangyari? Kung nagustuhan niyo ang video na ito, please hit like and subscribe para masuportahan kami sa paggawa ng mas marami pang ganitong content. Salamat sa panunood.